Sa loob ng 5 taon, ako at si Marisa ay hindi mapaghihiwalay. Ang aming love story ay namulaklak sa gitna ng magulong, ngunit may sariling ganda ng Maynila. Mga gabi namin ay magkahawak kamay sa Rojas Boulevard. Pinapangarap ang maliit na bahay sa Antipolo. 2 anak at isang simpleng buhay na magkasama. Ako si Leo, isang masikap na electrician. Nagtatrabaho ako ng walang pagod. Matitigas ang mga kamay, puno ang puso, iniipon ang bawat piso para sa pangarap naming bahay. Samantalang si Marisa naman, na may ningning ng ngiti at walang katapusang enerhiya, ay aking inspirasyon at masasabing tahanan ko. Ngunit, 3 taon na ang nakalipas nang magpaalam siya sa naiya. Nakasuot ito ng maliit na blouse. Puno ng luha ang mga mata, ngunit nangakong babalik para sa mas magandang buhay namin. Para sa atin to, mahal. Sandali lang ako. Pulong niya, habang hawak ang kamay ko. Pupunta siya noon sa California bilang OFW. Pangarap kasi niyang maging nurse na nagsimula bilang caregiver. At syempre, para rin makapagpadala ng pera sa pamilya niya at sa aming pinagsamang pangarap. 3 taon na ang lumipas mula noon. 3 taon ang mga mensaheng minsan ay masigla, minsan ay wala. 3 taon ng pagtitiis, pag-asa at mga gabi kong iniisip kung kailan magiging sandali lang ito. Ang long distance namin ay naging lifeline. Araw-araw na text na puno ng pagmamahal, lingguhang video calls na nagbabahagi ng maliliit at malalaking bagay. Nilalagpasan ang 11 oras na time difference sa pamamagitan ng tiyaga at tiwala. Gigising ako ng maaga para maabutan siya bago magsimula ang araw. Pinapanood ang pagod ngunit masayang mukha niya sa screen. Gumawa pa ako ng maliit na modelong kahoy ng bahay namin. Paunti-unti, simbolo ng muling pagkikita. Ang aming pag-ibig at tiwala ay naramdaman ko na mainit at totoo. Isang tahimik at banayad na nostalgia sa nakaraan at pag-asa sa hinaharap. Pero dahan-dahan, halos hindi mo mapapansin sa simula. May lamig na unti-unting pumasok sa pagitan namin ni Marisa. Ang mga tawag niya ay naging mas maikli. Ang mga mensahe ay hindi na ganun kadalas. At may kakaibang iksi sa bawat tugon. Ang dating masiglang presensya niya sa video call ay nawala ang sigla. Ang mga ngiti niya, tila pilit. Parang may gustong itago. Nang tanungin ko siya, sinabi niyang pagod lang daw siya. Dahil sa mahabang oras na trabaho, mabibigat na pasyente at ang walang tigil na pressure ng buhay sa Amerika. Sinubukan kong intindihin yon. Alam ko naman kasi kung gaano kabigat maging OFW. Dahil nakita ko sa kanya noon ang tapang at sakripisyo. Pero kahit anong ipaliwanag ko sa sarili ko, may kaba na unti-unting bumabaluktot sa sikmura ko. Isang tahimik na takot na ayaw pang sabihin ng isip, pero nararamdaman ng puso ko. Hanggang sa dumating ang mga bulong-bulungan. Isang kaibigan naming kauuwi lang mula sa California ang nagsabi, "Alam mo, Leo, nakita ko si Marisa. Mukha namang maayos at masaya siya doon. At saka, hindi siya nag-iisa." Anya nito sa akin na para bang may itinatagong lihim. Nanatili ang mga salitang iyon sa hangin. Parang laso na usok na hindi ko maalis sa dibdib ko. Sinubukan kong ipagsawalang bahala, pero natanim pa rin ang binhi ng pagdududa. At doon na nagsimula ang lahat. Ang pagtataksil at selos
na unay parang anino lang, ay dahang-dahang nagdilim sa dating malinaw kong mundo. Hindi na ako noon mapakali. Kailangan kong malaman ang totoo. Kung kailangang masaktan para lang makalaya o mapawi ang lahat ng takot at ibalik ang tiwala. At doon ko na nga napagpasyahang sundan si Marisa. Ang desisyon ko ay ginawa ko sa gitna ng mga gabing walang tulog at matinding kaba. Ipinagbenta ko ang pinakapaborito kong gamit. Ang luma ngunit maaasahang jeepney na minana ko pa sa tatay ko, na plano ko sanang ayusin para sa aming magiging pamilya. Ang nakuha kong pera doon ay maliit lang, pero sapat para sa last minute na flight at panandali ang tourist visa. Itinago ko ang plano kong yon. Wala akong pinagsabihan, kahit pa sa aking ina. Isang tahimik na paglalakbay ang ginawa ko, na pinapatakbo lang ng desperasyon. Ang flight ay parang malabong alaala. Masikip na upuan, masakit na tiyan. Paglapag sa Los Angeles, sinalubong ako ng malamig na hangin, laki ng airport at kakaibang lengguwahe na umaalingaw sa paligid. Nawawala ang direksyon ko sa masalimuot na sistema ng transportasyon. Para akong maliit, walang kwentang tuldok sa napakalaking lungsod. Ang pagiging mahina sa sitwasyon ko ay parang mabigat na balabal na hindi maalis. Hanggang sa narating ko ang address ni Auntie Elena sa Long Beach. Isang simpleng apartment complex na may malinis na damuhan at magkakatulad na pinto. Nang makita niya ako ay binati ako nito ng may malaki at gulat na mga mata. "Leo anak, anong ginagawa mo rito?" May binulong siyang tungkol sa sorpresang bisita. Isang matagal ng overdue na biyahe. Matalim ang tingin niya, mapagmasid, ngunit binigyan niya ako ng maliit, tahimik na kwarto nang hindi nagtatanong ng marami. "Nasa trabaho pa si Marisa," sabi niya, may ingat at neutral ang boses. "Madalas siyang umuwi ng gabi na." Tugtong pa nito. Nang gabing yon, habang kumakain kami ng simpleng adobo, nagkomento siya. "Ang buhay dito, Leo, nagpapabago sa tao. Pinabago nito ang kailangan nila, ang gusto nila." Anya nito, at para sa akin ay tahimik at mabigat na babalayon. Sa sumunod na ilang araw, naging parang anino ko. Inobserbahan ko ang building ni Marisa mula sa hindi kalayuan. Ang puso ko ay parang tambol sa dibdib. Nakita ko siyang umalis para sa trabaho. May ibang sigla. Kakaiba sa nakita ko sa aming video calls. Nakita ko rin siyang umuwi. Minsan kasama ang bagong mga kaibigan. Tumatawa, lumalago sa paraan na hindi ko naaalala. Hindi lang pisikal ang distansya, emotional na rin. Pagkatapos, nakita ko siya. Isang matangkad, maputi na lalaki, casual na nakasandal sa kotse. Naghihintay kay Marisa. Si Alex. Naramdaman ko ang matinding gulat, parang suntok sa tiyan. Pinanood ko sila sa hindi kalayuan. Napansin kong may komportableng pamilyaridad sa kanilang kilos. Tinundan ko sila sa isang seaside park. Nagtago ako sa likod ng mga puno ng palma. Ang ambon ng dagat ay parang malamig na halik sa mukha ko. Malabo ang paningin ko, hindi dahil sa ambon, kundi dahil sa mga luha na hindi ko mailabas. Nakita ko na hinawakan ni Alex ang kamay ni Marisa. Isiniksik nito ang mga daliri niya sa daliri ni Marisa. Tahimik ang kanilang pagkakaintindihan. Banayad, personal na haplos na sumira sa kalooban ko
na para bang matalas na talim. Walang dramatikong halik, walang mainit na yakap. Tanging tahimik at matagal na pagiging malapit na naglalaman ng maraming kahulugan. Puro pagtataksil at selos. Nakita ko ang pangarap ko na nangyari sa ibang lalaki. Nakipaglaban ako sa pagtanggi. Pagkatapos ay sa matinding galit. Kusang napunta ang kamay ko sa bulsa. Hawak ang maliit na kahoy na modelo ng aming pangarap na bahay. Ang makinis nitong gilid ay parang matatalas na tinik ngayon. Naisip kong harapin siya, sugurin, hingin ang mga sagot. Pero pinigilan ako ng takot. Takot sa katotohanan. Takot na sirain ang huling bahagi ng aking pag-asa. Kailangan ko ng higit pa. Kailangan ko ng di matatawarang ebidensya. Pagkalipas ng 3 araw, dumating ang pinakamahalagang sandali. Isang Martes ng umaga, malamig at tila kalmado. Pagkatapos ng isa pang gabing walang tulog, sinundan ko muli si Marisa at Alex sa isang maliit at cute na cafe na nakatago sa tahimik na kalye. Nakakita ko ng mesa na nakapwesto sa likod ng malaking halaman sa paso para maobserbahan ko sila nang hindi nila ako nakikita. Nanginginig ang mga kamay ko habang hawak ang maligamgam na tasa ng kape. Bawat ugat ko ay parang sumisigaw. Sobrang alerto sa bawat kilos nila. Tumatawa sila. Nakapatong ang braso ni Alex sa likod ng upuan ni Marisa. Ang kanyang tawa na dating pamilyar na musika ay ngayon parang nakakainis na sa tenga ko. Tunog para sa ibang tao. Narinig ko ang ilan sa kanilang usapan. Inosente sa simula, tungkol sa trabaho, tungkol sa panahon. Pagkatapos, gumalaw si Alex at lumambot ang ekspresyon niya. Iniisip ko nga, Marisa. Simula niya, mainit ang boses. Yung maliit na craftsman bungalow malapit sa parke. May magandang bakuran para sa aso. Pwede itong atin. Alam mo na, ang bago nating buhay dito. Anya nito. Nawala ang ngiti ni Marisa. Isang mabilis na pagbabago ng ekspresyon na hindi mabasa. Pagkakasala, pag-aalinlangan, dumaan lamang sa mukha niya. Pero hindi niya ito kinorektahan. Hindi niya binanggit na may boyfriend siya sa Pilipinas. Ang buhay na ipinangako niya. Simpleng tumangulang siya kay Alex nang may bahid ng lungkot. Pagkatapos nun, inabot ni Alex ang bulsa ng coat niya at kinuha ang maliit na velvet na kahon. Napahinto ang hininga ko. Hindi ito isang nagniningning na engagement ring, kundi isang pinong silver na singsing na may maliit na perlas. A promise ring, tanda ng commitment. Hinawakan ni Alex ang kamay ni Marisa at malumanay na hinaplos ang mga kuko ng daliri nito. Para sa atin kung gayon, sabi niya, ang mga mata niya ay puno ng purong tapat na pagmamahal. Sa ating kinabukasan, tiningnan ni Marisa ang singsing. Pagkatapos si Alex, hinanap ang kanyang mga mata. Halata ang panloob na panlalaban. Isang sandali ng tahimik na tensyon sa mukha niya. Pagkatapos, ngumiti siya. Nagkaalinlangan. Ngunit malinaw ang ngiti at iniabot ang daliri niya. Isinuot ni Alex ang singsing sa daliri niya. Nagtinining ang perlas sa ilalim ng ilaw ng cafe. Sa sandaling iyon, naturog ang mundo ko sa milyong-milyong piraso na hindi na mabubuo. Isang kirot, matalim at masakit ang bumutas sa dibdib ko. Kinukuha ang hininga ko. Hindi lang ito pagkabigo. Ito ay hilaw, emosyonal at dramatikong pagkaunawa sa matinding pagkawala.
buo at lubos na pagtataksil sa bawat pangako, bawat sakripisyo, bawat pangarap na aking inalagaan. Ang selos at galit ko ay napakatindi, pero natabunan ito ng matinding pagkalungkot. Naramdaman kong hindi ako nakikita. Isang multo sa buhay na akala ko ay sakin. Sa wakas, naintindihan ko ang ibig sabihin ni Auntie Elena. Ang buhay dito ay nagpabago kay Marisa at hindi na ako bahagi nito. Itinulak ko ang mesa. Isang tahimik na sigaw na nakakulong sa lalamunan ko at nadapa palabas ng cafe. Ang malamig na hangin na taglagas ay hindi gaanong nakatulong para mapawi ang apoy na nangangalit sa loob ko. Naglakad ako ng walang direksyon. Ang mga kakaibang kalye ay malabo sa mga matang puno ng luha. At ang mga walang pakialam na mukha ng mga estranghero ay lumalampas sa akin. Ang bigat ng sakripisyo ko, ang jeepney, ang ipon, ang walang katapusang gabi ng pangarap, ay ngayon dumudurog sa akin. Natagpuan ko ang sarili ko sa isang liblib na sulok ng pampublikong parke. Naupo sa malamig na metal na bangko. Humihikbi ng tahimik. Nilamon ako ng kalungkutan at matinding pagkasira ng loob. Kinuha ko ang telepono at tinawagan ang best friend ko sa Manila, pero hindi ko mabuo ang mga salita. Tumawag lang ako para sabihing masama ang pakiramdam ko. Malat ang boses ko bago ko ibaba ang tawag. Hindi ko kayang bigyan ng pasanin ang kaibigan ko sa matinding katotohanan ito. Ilang oras ang lumipas habang pinipinturahan ng takip silim ang langit ng kulay ube at orange parang pasa, may lumitaw na pamilyar na figura. Si Auntie Elena. Ang mukha niya ay puno ng pag-aalala. Umupo siya sa tabi ko at inalok ako ng mainit na termos ng salabat. May pakiramdam na ako, sabi niya, malambing ang boses. Hindi na nagtanong ng detalye. Nagbigay lang ng ginhawa at katiyakan. Hindi ko na kailangan ng mga salita. Ang hubad kong pagiging mahina ay nagsalita ng marami. Dinala niya ako pabalik sa kanyang apartment, kung saan tahimik siyang naghanda ng simpleng pagkain. Binibigyan ako ng dignidad sa aking pananahimik. Nang gabing yon, habang iniinom ko ang tsaa, nagsalita rin si Auntie Elena sa wakas. Ang boses niya ay may awa at nagpapaalala. Si Marisa, may dala siyang mabigat na pasanin, Leo. Ang pressure na magpadala ng pera, ang takot na mapahiya ang pamilya niya sa Pilipinas, ang kalungkutan. Nagpapabago yan sa tao. Ang American dream para sa ilan ay nagiging kulungan. At pagkatapos, may dumating na nag-aalok ng kaunting ginhawa. Isang sulyap sa mas madaling daan. Huminto siya at malayo ang tingin. Hindi ibig sabihin na tama yan, anak. Pero nangyayari talaga. Minsan, sinusubukan lang ng mga tao na makasurvive at nalilimutan nila ang kanilang sarili sa proseso. Ang kanyang mga salita ay hindi pagpapalusot. Ito ay paliwanag sa maraming panig. Komplikadong realidad ng karanasan ng OFW. Sulyap sa hidwaan ng pamilya at sakripisyo na madalas ay nasa likod ng ganoong mga desisyon. Inalok nito ko hindi ng kapatawaran, kundi isang masakit, pagod na pag-unawa na sirasirang paglalakbay ni Marisa. Nagtagal pa ako ng isa pang araw sa bahay ni Auntie Elena. Tahimik na iniimpake ang kakaunting gamit ko. Naisip ko na ang harapin si Marisa, ilabas ang sakit at galit ko, ay lalo lang naming masisira ang isa't isa. Hindi nito mababago ang katotohanang nasaksihan ko. Pinili kong panatilihin ang tahimik na dignidad kaysa gumawa ng pampublikong eksena. Ang pagkabigo sa pag-ibig ay pasanin ko lamang.
at dadalhin ko ito ng may dangal. Bago ang flight ko, tinawagan ko si Marisa. Steady ang boses ko. Kalmado, walang bakas ng hilaw na emosyon na kumakain sa loob ko. Marisa, simula ko. Gusto ko lang sabihin sa'yo, pinapalaya na kita. Sana maging masaya ka. May maikling pause. Isang mabilis na paghila ng hininga sa kabilang linya. Pumunta ako sa US, mahal, para makita ka. Sa huling pagkakataon. Hindi na ako nagpaliwanag. Hindi nanisi. Hindi binanggit si Alex o ang perlas na singsing. Hinayaan ko ang hindi sinasabing katotohanan na manatili sa ere. Para maramdaman niya ang bigat ng aking mga salita at ang tahimik na pagwawakas ng aming kwento. Bago pa man makarating sa kanya ang guilt o paliwanag, malumanay kong tinapos ang tawag. Naintindihan ko na ang paglalakbay ko ay hindi lang tungkol kay Marisa. Ito ay tungkol sa sarili ko. Hinarap ko ang pinakamalalim kong takot. Tiniis ang matinding pagkabigo sa pag-ibig. Pero sa paggawa nito, nadiskubre ko rin ang matatag na lakas na hindi ko alam na taglay ko. Hindi ako babalik sa Manila na sirang-sira, kundi bilang isang taong hinarap ang masakit na katotohanan at piniling bumangon mula sa abo nito. Nagpasya akong manatili sa US pansamantala para magtrabaho, mag-ipon at magsimulang muli. Ang US na dating pinangyarihan ng pinakamalaking pagtataksil sa akin ay magiging lugar kung saan bubuin ko ang sarili kong bagong kinabukasan. Hindi hinahabol ang pangarap ng iba, kundi gumagawa ng sarili kong landas. Nagpadala ko ng malaking bahagi ng perang mula sa jeepney sa nanay ko. Hindi bilang simbolo ng pagkabigo, kundi bilang commitment sa pamilya. Sa tahimik na patunay ng bagong layunin ko. Sa wakas, tinawagan ko ang best friend ko. At nang may bagong resolve, isinalaysay ang lahat. Nakahanap ako ng paggaling sa pagiging bukas sa pag-amin. Nagsimula akong magtrabaho sa iba't ibang sideline. Natuto ng bagong skills, dahan-dahang nakikipag-ugnayan sa paligid. Ang tahimik na determinasyon sa mga mata ko ay nagpakita ng bagong pag-asa at pakikipagsundo sa sarili kong kinabukasan. Tumingin ako sa malawak at walang pakialam na syudad. At sa unang pagkakataon, nakita ko hindi ang lugar ng sirang pangarap, kundi isang tanawin ng mga posibilidad. Naghihintay para sulatin ko ang susunod na kabanata ng aking buhay. Hanggang dito na lang ang aking kwento. Ang inyong tagapagbahagi, Leo.